talaga natira sa pera? Sensya ka na, wala talaga eh. Kahit 100,000 lang. Kailangan ko kasi uwian pa yung pamilya ko eh. Wala talaga ako ngayon eh. Paano Simot? yan? Simot talaga lahat. Simot na simot. Paano tayo yan? Uy, Nandito ka na pala. Kamusta naman yung trabaho mo? ayos naman Han. Ba't ka ba naarigaga dyan kung meron? Wala to Han, may hinahanap lang ako. Kamusta ka pala si Stacy? Lapit na graduation niya. Yun nga eh. Gusto ko pala sabihin sa'yo. Kailangan natin bayaran yung sa graduation fee niya. Mga 50,000 daw. 50,000? Oo. Ang laki ah. Eh, sa totoo lang Han, Oo. tagal ko na sana gusto sabihin sa'yo kaso walang pagkakataon. Ano ba yun? Kumuha kasi ako ng business partner natin. Eh, hindi ko sinasabi sa'yo kaso nalugi tayo eh. Kinuha niya lahat ng pera natin, nasimot tayo. Ano? Ano ba pinagkagawa mo? Bakit mo naman nagawa yun? Han, kaya natin to ibangon ulit. Magkano yung i-invest mo sa kanya? 500,000 din Han. Sisiraan ka na ba ng bait? Alam mo kung gano'ng kalaking pera yon? Ken! Isang malaking pera yung 500,000, hindi lang yung piso! Ang dami nating pwedeng mautangan dyan, no? Ang dami Utang? nating kaibigan. Utang na naman, ang babayaran na naman natin! Dali lang Hindi ka ba nahihiya? Ang dali lang ibalik ng pera, Han. Ano bang hindi mo naiintindihan, Ken? Isang malang pera, hindi yung piso! Alam mo kung puro pera na lang, maghiwalay na lang tayo. Ken, ano bang hindi mo maintindihan? Yung 500,000 hindi lang basta pera! Hindi pera na lang iniisip mo, ha? Kung gusto mo maghiwalay na lang tayo? Mabuhay ka mag-isa. Oh sis, hindi ka na pala. Oh sis, anong nangyari? Yung tanga ko kasing asawa, nag-i-invest ng 500,000. Ayun, nawala na, na-scam siya. Hindi na nga ako makatulog eh. Baka stress ka lang, sis. Tara, papakala na kita sa psychologist na sikat sa ating baril. Sige, sino ba yan? Tara, kay Dr. Daniel. Oh, sige, tara. Magandang hapon, Doc. Magandang hapon po, Doc. Magandang hapon sa inyo. Siya po yung kaibigan ko, Doc. Hello Ah, po. nice to meet you. Sige, upo muna kayo. Doc, mauna na din po ako. Kayo na po ang bahala sa kanya. Sige, no problem. So, anong problema natin Po yung asawa ko to, may problema po kasi ako sa kanya. Nag-invest po kasi ng malaking pera, 500,000. Tapos ayun, na-scam po. Tinakbuhan na rin po siya. Hindi na nga po makakatulog ng maayos siya at makakain eh. Iniiyak na rin po ako kada gabi. Sobrang stress ka lang siguro sa nangyari, tsaka dahil mo din iniisip kung paano palaguin pa yung business mo, paano pa i-raise up yung naging management ng business mo. Ganito na lang. Ito, ibibigay ako sa'yo. I-refer na lang kita sa isa sa mga magagaling na businessman sa bansa natin. Punta ka sa location. Talaga po, Dok. Maraming salamat po, Dok. Lang ano. Good luck. Excuse me po, pwede po makausap si Mr. Jopet Bautista? Yes, ako po yun. Bakit? Nirekomenda po kasi sa amin kayo ng isa po ka-close sa amin na kaibigan. Sabi niya daw po matutulungan niya daw po kami sa problema namin na sa pagtatayo ng business. Nalugi po kasi kami ng 500,000 sa business namin dahil na-scam yung asawa ko eh. Ah, ganun. Ano ba negosyo nyo? Nag-invest po kasi asawa ko sa cafe daw po na gusto pa daw po ipatayo ng kaibigan niya. Pero ayun po, tinakbuhan po tsaka na-scam. So, bali na corpo yun. Tama? Opo. So, nag-start na ba yung negosyo nyo? Di pa nga po eh, tinakbuhan na po kasi agad siya. Oo, yun lang. Dapat kasi sa negosyo, dapat when it comes to partnership, dapat isipin nyo muna na mapagkakatiwalaan yung partner nyo. So, since nangyari na ganun, ayun, hindi naman natin
napipilit yung sitwasyon. Pero anyway, so ano bang gusto nyong paraan para man lang maitulungan ko kayo? So, nandito po kami para humingi po ng mga advices po kung paano nyo po napalago yung business nyo para rin po i-apply rin po namin sa gagawin rin po namin business nyo. Okay, sige. 3 things na lang yung bibigay ko. Number 1, capital. You should prepare capital for a certain business. Isipin nyo muna kung anong negosyo na patok sa masa. Number 2 is location. So, paghanap kayo ng location na which is tumpak sa gusto nyong like something food. Ano bang industry ang papasukan nyo? Food ba? O chemical or something ba? Mas pagkain ba kayo? Po. So, sinabi mo nga kanina, cafe. And then, the last thing is yung manpower. So, dapat may manpower din kayo na pwede nyong ilagay doon sa certain na location. So, yan lang naman. Actually, marami. Pero yan yung mga basic na kailangan nyo. Yung capital. Then, hindi lang yan basta capital. Kasi kailangan nyo din may backup kayo. Kasi hindi naman agad-agad na lalago ang isang negosyo. Wala namang negosyo na nag-boom agad. So, when worst thing scenario na dumating, dapat may pang-backup kayo. So, anything pa or na tulungan ko ba kayo sa... So, may follow-up question lang po. Ilang years na rin po kayo sa business po? So far, ang negosyo namin ngayon, mag-running 1 year na in the food industry. Then, may ano po yung mga obstacles po na na-face niyo po during na build po kayo ng business? Obstacle, marami. Yun nga, gaya nga ng sinasabi ko sa inyo, yung 3 things is yung capital. So, dapat may backup kayo. Kasi wala namang negosyo agad nag-boom. So, isipin nyo muna na mag-take pa to. So, kung mga ganong senaryo, dapat may maiisip nyo din na kailangan ng backup to. Kasi hindi man lumago, at least masusuportahan. So, paano niyo po paano po yung consistency niyo po sa business? Paano po na pagpapatuloy yun? Consistency. So, nandun talaga yung mga consumer. Kasi hindi naman pwedeng lalago ang isang negosyo kung walang mamimili, di ba? So, consistency siya kasi kahit man lang sa isang araw, mahihit mo din yung quota mo. Ganun lang. Dapat, yun nga, isa din yun yung location. Kasi dapat, para man lang masustain, dapat maraming bibili, maraming taong dumadaan. Ganun. Sa ano naman po, when it comes po sa mga competition, paano niyo po sila matatapatan po? Like, syempre po may mga other business rin po kayo na competitors po. Paano niyo po sila matatapatan? Tinatapatan lang namin yan sa lifetime, sa food industry kami. Sa taste ng na kahit man marami kaming kompetensya, at least dun pa lang sa panglasa, dun namin yan nahihitan. So, maghanap kayo ng ibang way na pwede yung ma-market, like na pwede yung ma-ads-ons, ganun, yung sa pagkain. So, speaking po sa marketing, paano niyo po na i-introduce or na iaano sa customer yung mga products po na ginagawa nila? Number 1 kasi ngayon yung social media, di ba? So, yun yung namin, a way of marketing. Yung social media, pinapromote namin doon. And then, yun na din, yung mga consumer. Yun lang po. Thank you po. Thank you po. Welcome.